Kung si Tita Mimi ay nanalig sa Lord, ang promise ng Bible, yung nanalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. But not tonight. Baka magtakbuhan tayo. Pag biglang bukas yan. Pero ang sinasabi ng Bible, mabubuhay siya. Now listen. Isipin natin mabubuhay. O nga no, paano ako pupunta ng langit kung patay ako? Tama ba? Alam mo, sinasabi ng Bible, of course, there is also hell. Paano ako parusahan kung patay ako? Di, parang lugi naman. Lugi naman, paano paparusahan? Ipatay na. Pero no, paparusahan talaga ng Diyos ang mga hindi nanalig. But to those na nanalig. Now, ito yung tanong. Bakit kailangan manalig? Dahil ang sabi ng Bible, lahat po tayo ay mayroong kasalanan. Kasalanan natin, maybe nakapagmura tayo, nagsinungaling tayo, nakasakit tayo ng damdamin, may naichismis tayo, may bisyo tayo. So meaning, may kasalanan tayo. And that's the reason why Jesus died on the cross. Kaya sinasabi niya, kung mananaligay sa akin, because ang kabayaran po ng kasalanan, sabi ng Bible, ay kamatayan. So ang tanong, sinong hindi nagkasala sa atin? Naisip niyo po ba? Kaya pala ang tao mamamatay. Dahil yun ang kabayaran talaga ng kanyang kasalanan. Now, sinasabi natin, sandali, ano ba yung mga gusto mong mabilis? Eh, hindi, magnakaw ka, magbenta ka ng droga, tapos makapagsabayan ka sa pulis, o patay ka agad. Pero yung, ay hindi ako magnanakaw. Pero ano yung mga simpleng kasalanan mo lang? Tamad kang mag-exercise, di ba? Kakainin yung gusto mong kainin, o kaya, bibisyo-bisyo ka ng mga simpleng bisyo lang. Ganun din, mamamatay din. Ang tawag natin yung kasalanan. At ang kasalanan may kabayaran. Subalit, ang kaloob ng Diyos, regalo, bigay, ay buhay na walang hanggan. Ito na po yung sinasabi ng Bible. Buhay na walang hanggan na kay Kristo. Sino po ang namatay sa cross? Di ba si Jesus? Kaya kung tayo mananalig sa Kanya, ililigtas niya po. Pero hindi ibig sabihin, pag nanalig ka sa Kanya, sige Lord, mananalig na ako sa'yo. Pero dahil ligtas na ako, gagawin ko yung gusto ko, total, ligtas na ako. Ay, hindi po. Ang ligtas na, nandoon yung nagbabago na ang kanyang buhay. Para makita natin ang power ng pagliligtas ng Diyos sa tao. Why? Kasi ang Diyos hindi naman talaga nakikita eh. Pero nararamdaman ng kapangyarihan niya kapag ang tao ay naniniwala sa Kanya. Ako po, dati ganun din. Naniniwala sa naranasan namin. Yung isang malaking tumpok na putik. Ngayon, dati tawag doon, nunong sa punso. Ngayon, ang tawag doon, di nanuno sa punso, bahay ng anay. Hindi po ba? So, nung araw, sinasabi, meron yan. So, dahil paniniwala mo, ay, meron dyan. Kaya pagdadaan ka, titingin ka, sasabihin mo, tabi-tabi po, makikiraan lang po, because that is your belief. Yun ang paniniwala mo. And now, sinasabi ng Bible is this, kung maniniwala tayo sa Panginoon. Again, ito yung salita ng Diyos. Ako ang muling pagkabuhay, sabi ni Jesus, at ang buhay. Ang sinumang nananalig sa akin kahit mamatay, ay muling mabubuhay. The point is, lahat ng namatay, yung father ko po namatay, noong 2000. Last May 17. So, nag-death anniversary siya noong May 17. Pero ang promise niya, muli siyang mabuhay. Now, anong iniisip po namin pamilya? Yes, we miss our father. Ito muli, bumalik yung kapatid galing Amerika. 15 years ago. So, miss na miss ng nanay ko kami, tuwan-tuwa rin. So, sabi niya, kasi nanay ko is turning 84 this coming May 30. So parang kinausap niya yung kapatid ko, sabi niya, nararamdaman ko medyo mahina na ako, nahihirapan na ako. Hindi ka ba uuwi dito para makita ako? So yung kuya ko naman, nataranta, bumili ticket, di pa papunta rito. Kasi, which is totoo naman, nakita niya, mahina na si
si Mama. But, our family is a believer of Christ. Kasama namin si Mama namin, yung Papa namin wala na. But the promise of God is in our heart. Na anong promise ng God? One day, mabubuhay ang tatay mo. Kayo rin mabubuhay. Why? Because we believe in Christ. Di ba good news yun? Kaya tawag sa Bible, mabuting balita. Pwede pala tayong mabuhay ulit kung mananalig kay Kristo. At ang tawag natin dyan, bagamat yung iba, parang, ang tawag dyan? Eternal life. Hindi ka na uli mamamatay. Why? Because bibigyan ka na ng Diyos ng buhay na walang gan, na ito yung ating spend sa Kanya forever. Kailangan natin. Sabi rin ni Jesus, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Kasi siya yung sinend ng Diyos dito sa akin. In my Father's house are many mansions. Sabi niya, kapag okay na yon, dadalhin ko kayo. Ako, sabi ng kanyang disciple, paano namin malalaman yan? Paano namin malaman papunta roon? Sumagot ulit si Jesus. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So wala pong walang iba. It's only Jesus. Pero akala natin parang maraming way. No, there's only one way to heaven, and that is me. Again, sino ba ang namatay sa cross? It's Jesus. Not the thieves, not the criminals, but Jesus. So ito rin po yung gusto kong ibigay sa inyo, hope and challenge at the same time. Trust in the Lord. Because God is willing to save you. Again, sa inyo po sinasabi yan. I do believe bawat isa sa atin dumating dito, inalo kayo ng konting merienda. And it's up to you kung kukunin niya o hindi. But one thing, sure, hindi na kayo sisingilin. Nung kinuha yung soft drinks, 35, kasama yung mama. Hindi ba yun pala to? No, it's free. So wala kang babayaran. And it's the same. Itong iniaalok ng Diyos is, it's free. Kasi binayaran na ng Panginoon. Sana po mga kaibigan, mga nakapakinig, inyo rin pong pag-isipan itong mabuting balita na iniaalok sa inyo. Tatanggapin po ba natin ito? Or tatanggapin na? Dalawa lang pwedeng pagpilian. Either take it or leave it. So, magandang gabi po sa bawat sa inyo. Kaya di po manalangin ako ng isang daigli para sa mga naiwanan ni Tita. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Let's close in prayer. Maraming salamat po aming dakilang Diyos ang may akda ng buhay. Ang totoong may-ari ng buhay. Sapagkat kinikalooban mo ang pamilyang ito ng isang ina na naging bahagi ng kanilang kasiyahan, kapayapaan, kagalakan ng buong pamilya. Salamat po at ipinahiram mo siya sa kanyang pamilya. At ngayon, dahil siya ay nagtiwala sa iyo, nandyan na siya sa inyong piling at ipapakita mo ang inyong kapangyarihan sa pagbuhay sa mga namatay. Hayaan niyo po, Panginoon, sa pagdadalamhati ng kanyang pamilya mula sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, kayo po magbigay sa kanila ng kapayapaan. At aluin mo sila sa panahon ng kalungkutan. Nagpapasalamat din kami
Dahil ang inyong kapangyarihan ay naririto sa kanila. Pinapakita mo ito sa pagtustos ng kanilang mga pangailangan, sa pamamagitan ng pakikiramay ng mga kaibigan, at higit sa lahat, ang kalakasan po na nagmumula sa inyo. Ikaw lamang, Panginoon, ang aming pag-asa. At hayaan niyo po ang mga salitang ito na narinig namin ay magbibigay sa amin ng isang kaaliwan ng lahat ng namatay na kay Kristo, na nagtiwala kay Kristo, ay hindi po magtatapos sa kawalan, kundi isang malaking pag-asa na makakapiling rin namin ang mga namatay na nagtiwala sa inyo. Hayaan niyo po sa panahon ng ganitong kalungkutan, sasamahan mo pa rin ang pamilyang ito at patuloy mo silang palalakasin hanggang sa muling pagkikita-kita doon sa kabilang buhay. Muli po, salamat at tayo pahayag namin ang iyong salita kahit po sa maikling panahon. Tanggapin niyo po itong aming panalangin ng merong punong-puno ng pag-asa dahil sa pangalan ng aming Pangso-Kristo, siya lamang ang tagapagligtas ng sanlibutan. Amen. Amen. Salamat po. Meron po kami ipamimigay sa inyong